How do we love God? How do you love an invisible God? How do you love God who is Spirit? Kamakailan po ay may nag-email sa inyong lingkod ang tanong, how do we worship God in spirit and in truth? Kung yun pala ang gusto niya, parang katulad din ng paano mo iibigin ang Diyos ngayon. Sabi po sa Mark 12:28 na ang Panginoon ay tinatanong, of all the commandments, which is the most important? Mark 12:29-30, the most important one, answered Jesus, is this. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. How can that be accomplished? Parang madaling sabihin, pero paano mo iibigin ang Diyos with all your heart and with all your mind and with all your soul ay hindi mo siya nakikita? Hindi mo naman siya pwedeng abutan ng kape? Hindi mo siya pwedeng paglingkuran dahil wala naman siyang kailangan? Hindi mo siya pwedeng alagaan dahil wala naman siyang sakit? But how do you love God? Today we're going to look at a sure way to love God. Isang siguradong paraan para ibigin ng Diyos. Mangusap po kayo sa amin, aming Diyos. Pagaanin niyo po ang aming damdamin kung may kabigatan. Turuan niyo po kami magpatawad sa aming kapwa kung meron kaming hinanakit. Linisin niyo po ang aming puso ng anumang mga karumihan at nang sa gayon walang maging sagabal para tuloy-tuluyang pumasok sa aming puso ang iyong salita. Turuan mo kami, Panginoon, na makinig, magpakumbaba. Ipatawad mo po ang mga kasalanan namin. At nawa magsalita kayong may kapangyarihan. Nawa bawat salita mo, Panginoon, na para sa amin ay maunawaan namin at maipamuhay. Kayo po ang hinihiling namin maging tagapagsalita. We are your people, the sheep of your pasture. You are our Lord, our God, our teacher. Bless us, O God. Glorify your name and help us to become more and more like your Son, Jesus. Teach us to listen well. In the name of Jesus, we reject all lies and falsehood and we seek the capacity to understand right from wrong. Give us discernment, O God, so we may hear your voice and obey you. We ask to be protected from all works of evil in our hearts, in our minds, in our midst, that you may protect us from falsehood and that you may protect us, O God, from all malicious plans of evil men and evil spirits. Allow us to enjoy peace in your presence, and may your light shine upon us. Teach us, Father. In the name of Jesus, your Son, we pray. Amen. What is a sure way to love God? Napag-usapan na po natin, tinanong ang Panginoon, ano bang pinakamahalagang utos? Sabi niya, ito, mahalin mo ang Diyos ng lahat-lahat. In Mark 12:31, the second is this. Dahil dalawa ang ibinigay ng Panginoon na pinakamahalaga na utos, love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than this. Napakalinaw po ng itinabi ng Panginoon that the Lord put love for God and for fellow men on two sides of the same coin. As if preempting the question, how can God be loved? Dahil ang una pong tanong ay sinabi niya, mahalin mo ang Diyos. At bago pa nakapagtanong ang taong, paano naman mamahalin ng Diyos? Sabi niya, mahalin mo ang iyong kapwa, tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. How to love God then? The Lord's answer was very simple. Love people. Hindi mo mahawakan ang kamay ng Diyos, hawakan mo ang kamay ng kapwa. Hindi mo matutulungan ang Diyos dahil siya'y Diyos, tulungan mo ang kapwa. Hindi ka pwedeng makipagngitian sa Diyos kasi hindi mo siya nakikita, makipagngitian ka sa kapwa. Gusto mo palang mahalin ang Diyos, sabi niya, pues, mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Yan na ang pinakamabisang paraan. Love for other people is what religion is all about. Actually, it is what religion should be about. Sadly, religion sometimes drags us into needless discussions, quarrels, even religious warfare. But true religion is to be good to other people.
Sabi nga sa Bible, religion that is undefiled before God is this: to visit orphans, widows, to seek, to help those who are in distress. Ang pinakamagandang bunga po ng theology, ang pinakamagandang bunga ng kaalaman sa salita ng Diyos, ay ang mabuting gawa sa ating kapwa. Matthew 25:40, the Lord, represented by the king in the story, at the end times judgment, the king will reply, I tell you the truth, whatever you did for one of the least of these brothers of mine, you did for me. Isa pala yan na gagamitin ng Diyos sa panukat, sa tao, sa pagwawakas at sa paghuhukom, kung anong ginawa natin sa mga pinakamaliliit na mga kapwa natin tao, sa pinakamaliliit na maituturing sa panukat ng mundo, ay ginawa para sa Diyos. So wala na tayong problema kung paano mamahalin ng Diyos. Sabi niya, mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. How are we to love people? The Lord said, love them as you love yourself. So it is important to keep loving oneself, because those who have no love for themselves cannot love other people too. Neither can they do that. Akala nung iba, pag inibig mong kapwa, wala nang natin ang pag-ibig para sa iyong sarili. Kaya malinaw ang sinabi ng Panginoon, love your neighbor as you love yourself. Mark 12:31. The second is this, love your neighbor as yourself. Kaya napakaganda po ng Tagalog dyan pakikipagkapwa. Ang tawag natin sa tao ay kapwa-tao. Pareho ko. Ang nararamdaman ko ay nararamdaman niya, ang kailangan ko ay kailangan niya, ang gusto ko ay gusto niya, ang nananakit sa akin, nananakit din sa kanya. Kaya kapwa ko siya. Napakaganda ng salita. Pareho kami. How are we going to love our neighbor as we love ourselves? Give as you like to receive. Di ba gusto po nating makatanggap? Bueno, kailangan na ang kapwa natin ay makatanggap din mula sa atin. Kung papaano natin gustong maging recipient, dapat ganun din tayo maging giver. Kung papaano natin gustong maging beneficiary, dapat ganun din tayo maging tagabigay. Maging benefactor ng ating kapwa. At kung papaano tayo nagbibigay, ganoon naman din tayo tatanggap. Sabi sa 2 Corinthians 9:6, whoever sows sparingly will also reap sparingly. And whoever sows generously will also reap generously. Kung nagtatanim ka ng konti, natural lang na ang aanihin mo'y konti. Kung nagtatanim ka ng marami, natural lang na ang aanihin mo'y marami. How do you love your fellow men as you love yourself? Help as you like to be helped. Gusto natin, natutulungan tayo, naaalalayan, pero nag-aalalay ba tayo sa ating kapwa? Kaya nga pati yung mga tao noong unang panahon, ay kinikilala sa tulong na ibinibigay nila sa kapatiran. At tinuturuan ng kapatiran, tulungan din natin siya, tulad ng pagtulong sa atin. Sa Romans 6:2, binabanggit si Phoebe, I ask you to receive her in the Lord in a way worthy of the saints, and to give her any help she may need from you, for she has been a great help to many people, including me. Dito po ibinibilin itong si Paul, natanggapin ng mga daratnan itong babaeng si Phoebe. Pag sinabi pong saints sa New Testament, ang tinutukoy ay ang mga taong buhay, mga anak ng Diyos, mga lingkod ng Diyos na tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Hindi po nung kailangan ng mga elaborate ceremony para matawag kang saint. If Christ is in you, you are serving God, and it is obvious that you have a godly life, Paul would call them saints. Kaya sabi niya, hinihiling ko sa inyo na tanggapin niyo siya sa isang paraang bagay at angkop at tama lang sa isang anak ng Diyos, sa isang saint. At bigyan niyo siya ng tulong, tulad din naman ng naging pagtulong niya sa maraming tao, kasama na ako doon. So, how do you love other people? Help as you like to be helped. Understand as you like to be understood. Most of the time we have troubles among people because we like to be understood but we don't like to understand. One way ang relasyon. Gusto nating inuunawa tayo, hindi naman natin inuunawa ang kapwa. Forgive as you like to be forgiven.
May mga tao humihingi ng forgiveness, gustong mapatawad, pero sila din hindi naman nagpapatawad sa kapwa. In fact, they become vengeful, they become vindictive. And if they happen to have power, they use their power to get even with those who have wronged them. Ano po ang sabi sa Lord's Prayer, Matthew 6:12? Forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. Ang kausap dito ay ang Diyos Ama, patawarin mo kami gaya rin naman ng pagpapatawad namin sa iba. Gustong-gusto po natin tayo pinapatawad, pero tayo ba nagpapatawad? So love others as you love yourself. Now, forgiveness doesn't mean injustice. If you have committed a wrong, I can forgive you in my heart. It means I will not be angry with you, I will have no hatred, I will not want to get even. But if you have committed a wrong against society, you have to pay. Because forgiveness doesn't mean forgetting justice and reason. Papatawarin kita, ibig sabihin, hindi sa loob ng puso ko, hindi ako magagalit sa'yo, hindi ako magtatanim ng sama ng loob, hindi kita gagantihan, subalit magbayad ka dapat sa iyong pagkakautang, lalo na sa kung sa lipunan. Halimbawa, mayroong isang asosasyon, yung treasurer, ginasta niya lahat ng pera ng asosasyon, tapos sinabi niya, I'm sorry, ganun na lang ba yun? O sige, pinapatawad ka namin, hindi kami magagalit, hindi kami mamumuhi, pero bayaran mo ang ginastos mo. Dapat may katarungan. Ang paghingi ng patawad ay may kakambal na pagsunod sa katarungan, sa katuwiran, at sa tama. Hindi limutan na lang, ganun na lang. You've got to restitute. Kaya sa Bible, ang mga hukom tinuturuan, a tooth for a tooth, an eye for an eye. Hindi po para sa mga ordinaryong tao yun na nagalit, na tinanggalan ka niya na isang mata, tatanggalan mo rin siya. Tinaga ka niya, tatagain mo rin. Ito po yung utos sa mga hukom. Ibig sabihin, kung ito yung inutang nitong taong to, ito ang kanyang atraso, dapat bilang hukom ang ibibigay mo sa kanya, ipapataw mo sa kanyang parusa, katumbas ng kanyang kasalanan. Ngayon, yung mga tao na napagkamalian, tinuturuan, o sige, magpatawad ka, huwag ka na magtanim ng galit, pero kailangan may hustisya. Because God is a God of justice. Kaya tayo po, may mga kasalanan, di ba? Bakit tayo napatawad? Kalimutan na lang ba? Hindi. Nagbayad si Jesus. Kaya ang ating utang na bura, kasi binayaran ni Jesus. Nagbayad. Ngayon, kung walang magbabayad para sa'yo, dapat ikaw magbayad nun. Kaya ang taong wala si Jesus sa kanyang buhay, hindi nagpapaligtas kay Jesus, wala siyang tagapagligtas, sarili lang niya. At kaya ba niyang iligtas ang kanyang sarili? Laging may bayad. Yan ang nire-require ng Diyos. In-exempt tayo sa bayad ng kasalanan, pero binayaran pa rin, anak ng Diyos ang nagbayad. Ganun kahalaga ang pagbabayad. Sana sasabihin na lang ni Jesus, o sige, patawarin na ang lahat. Kalimutan na lang. Pero hindi ganun ang Diyos eh. Dapat may bayad. Ang ginawa na lang ng Diyos para tayo mailigtas, siya ang nagbayad. So kung may utang ka di mo binayaran ng magulang mo, edi bayad na. Pero kailangang bayaran ang utang. Iba yung pinapatawad sa loob ng puso, iba yung exempted ka na sa consequence of what you did. So it's important. You forgive as you want to be forgiven. And also, you respect as you like to be respected. Gustong-gusto natin, pag nagsasalita tayo, makikinig ang tao, pero pag nagsasalita sila, nakikinig ba tayo? Gustong-gusto natin, sinusunod tayo ng mga nasa ilalim sa atin at ating mga nasasakupan, pero masunurin ba tayo doon sa nakakataas sa atin? Kaya sabi, love others as you love yourself. Hindi na hiningi ni Lord na love others and forget about yourself. Sinabi niya, sige, go on loving yourself, it's alright. Just don't forget to love others the same way you love yourself. And comfort as you like to be comforted. Lahat po ng nakakatanggap ng pag-aalo, pagpapalakas ng loob, paghimas ng Panginoon sa ating paglakas, ay meron naman tayong tungkulin na gawin yon sa ibang mahihina. 2 Corinthians 1:4, God comforts us in all our troubles so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves have received from God. Pinagiginhawa tayo ng Panginoon upang ang kaginhawahang natatamasa natin mula sa Kanya ay maipadama natin sa iba na nangangailangan din ng ganong ginhawa. So, kung anong tinatanggap natin sa Diyos, ganon dapat ang ginagawa natin at ibinibigay sa tao.
Kung anong gusto nating tanggapin mula sa Diyos, ganun dapat ang handa nating ibigay sa tao. At kung yun ang ibinibigay natin sa tao, ihanda din natin ang sarili, yun din ang ating tatanggapin. Accommodate as you like to be accommodated. Sasabihin natin, napakasimple naman itong mga ideya na to. Ito pong mga simple ang nalilimutan. Kumisan humuhusay ang tao sa theology, nagkakaroon ng mga doctorate, gumagaling sa Greek, Hebrew, kung ano-ano pa, pero wala namang love for their fellow men. Para ano yun? Sabi ng Panginoon, ito ang pinakamahalagang utos. Mahalin mo ang Diyos at ang iyong kapwa. Kung hindi mo maintindihan kung paano mamahalin ang Diyos, mahalin mong iyong kapwa, minahal mo na rin ang Diyos. Tayong mga magulang, di po ba't pag may nagmamalasakit at nagmamahal sa ating anak, ay tinatanaw na nating tayo na ang nakakautang na loob nun. Kasi ginagawa sa ating anak eh. At ang lahat ng tao ay nilikha ng Diyos. Mahal niya ang lahat ng tao. Kaya ano man ang paggawa ng mabuti sa tao, hindi yun nililimot ng Diyos. Kumain ka sa isang restaurant, kayong mag-anak, ang sarap-sarap ng kinain ninyo, ay ba'y mag-tip ka naman na malaki-laki. Hindi lang yung mga barya-barya. It's your way of telling the waiter who served na, pag uwi mo, itong tip ko, gamitin mo naman at i-blow out mo naman ang sarili mong pamilya, kumain naman kayo. Siguro hindi sa ganitong kamahal na restaurant, pero kahit saan man lang, makapunta rin kayo. O kung may mga 5 tulad ko na nagbigay sa'yo ng tip, ay dadala mo na rin ang iyong pamilya at magkakaroon na rin kayo ng ganitong klaseng kasiyahan. Kasi mahal mo ang iyong kapwa. Nung minsan, ang inyo pong lingkod ay nasa Mindanao at mayroong mga bata na nagsashine ng sapatos sa mga bus stations. I was visiting our missions in Mindanao at may mga kasama akong kapatiran. Meron pong isang bata na nag-shine ng sapatos ko na hindi ko naman kailangan shinein yun at madudumihan din uli, pero sige na nga na magkaroon ka ng hanap buhay, shinein mo. Bulong ng bulong po sa atin yung mga kasama natin, mga taga roon. 5 piso lang yan, 5 piso. 5 piso. Sabi niya, siyempre, 5 piso. Ngayon, nang binigyan ko yung bata ng 100, tapos ang kwento, but it was only many years later, na sinabi sa akin nung isang nakakita, alam niyo po, Pastor, nung binigyan niyo ng 100 yung bata, offended na offended ako. Ang feeling ko, nagtatapong kayong pera. Kapastor-pastor niyo pa naman. Pero ngayon, sinasabi ko na sa inyo kasi ngayon ko lang naunawaan. Sabi ko, paano ko pwedeng itapon ng pera na ibinigay mo sa isang batang mahirap? Paano matatapon yon? Paano matatapon ng pera na ibinigay mo sa isang waiter na alam mong baka minimum wage o trainee? Na ang anak noon, asawa, walang inabangan sa pag-uwi niya, kundi nakatip ka ba? Paano maitatapon ang isang pera ibinibigay mo sa isang maralita? Sa isang nangangailangan? At sa palagay nyo, hindi malulugod ang Diyos na nagbibigay kang ganon? Hindi pagtatapon ang pagbibigay lalo sa mga maralita. Lalo pa nga at pinagtatrabahuhan nila. Sometimes you have to agonize if you're going to give to the needy or the deserving. Kumisa, nag-iisip din ako noon, will I give to the needy or to the deserving? Ngayon, para huwag ka nalang malito, as the Lord enables you, bigyan mo nalang pareho. Pero ang mahalaga, isipin mo ko ikaw yun. Gusto mo makatanggap ng barya-barya? Gusto mo bang labandera ka? Ang usapan ninyo, 200 o 250 o kung magkano man a day. Pero talaga naman kahit lahat ng nakakabit na kortina hanggang tricycle at jeep, itatanggalin pa para talagang malaban mo lahat at nang talagang sumuka ka ng dugo bago mo kitain ng 250. Gusto mong gawin sa labandera mo yun, ilabas yung lahat, dali, para sulit na. Baligtarin mo, kung ikaw yung labandera, matutuwa ka ba isang bunton itong lalaban mo na to for 250? O matutuwa ka ba na 250 ang usapan, biglang ginawang 300, biglang ginawang 400? Ipaghihirap nyo ba yon? Pero kung minsan sa ating kapwa, lalo't nagigipit, napakalaking halaga, napakalaking bagay. Ito po ang gustong-gusto kong makita sa mga Kristiyano. Na kahit hindi tayo mayaman, tayo palabigay. Tayo galante. Kasi hindi pwedeng matapon. Kita yun ng Diyos at napupunta sa mga nangangailangan. Hindi yung kulang na lang talaga, pigain mo yung dugo ng gumagawa para isulit mo hanggang kahuli-hulihang sentimo ng ibabayad mo sa Kanya.
Mano ba namang minsan na ang labandera mo, alas 2 pa lang ng hapon tapos na dahil konti lang pinalaban mo. Kailangan ba talaga hanggang hindi lumulubog ang araw, hindi siya makatayo dyan sa labahan? Kailangan bang laging pigain ang kapwa? We can be kinder, we can be nicer if we like to love God. Mano ba naman nadagdagan ng sweldo ng ating mga kasama sa bahay kung kaya nyo naman? Kung hindi nyo kayang lagi, paminsan-minsan dagdagan. Kung may iaabot tayo. Ito ang nais makita ng Diyos sa mga relihiyoso. Pag-ibig sa kapwa. Pagtulong. Kahit hindi inaasahan at hindi kailangan. Very importantly, you want to love God? Talk about others as you would like to be talked about. At isa ito sa mga isang bagay na katakataka sa inyong lingkod at marahil sa inyo man katakataka. Bakit merong mga Kristiyano na sa publiko proper na proper, ayos na ayos, polite na polite, but among themselves, they don't respect other people when they talk about them. Walang galang, hindi na isinasaalang-alang yung dangal ng pinag-uusapan. Kuminsan hindi iginagalang kahit mga kapwa manggagawa at kahit nakakataas sa kanila, kahit pastor kung pag-usapan. Nalilimutan, parang isa lamang na palabas ang pagiging makadiyos pagka nasa entablado at kaharap ng maraming tao, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pagkatapos pag nasa likod na ay kung ano-ano na lumalabas sa bibig. Kapintasan ng kapwa, mga reklamo, na alam nating hindi yun ikinalulugod ng Diyos. Kuminsan worship leader, song leader, tapos ang lalabas sa bibig later on, mga kapintasan, mga reklamo tungkol sa kapwa. Talk about others as you like to be talked about. Sabi ni Lord, love others as you love yourself. And then obey as you like to be obeyed. Many people have problems with this. They like all their subordinates to be very obedient, but they are not obedient to their superiors. Ephesians 6:5-9, obey your earthly masters with respect and fear, and with sincerity of heart, just as you would obey Christ. And masters, treat your slaves in the same way. You cannot be a good leader if you are not a good follower first. You cannot be a good leader if you are focused on making a personal kingdom. What is leadership? Leadership is trust from God. Leadership is a responsibility. Inilalagay sa iyo ng Diyos ang mga taong nasa iyong ilalim ng iyong administrasyon, ng iyong pangunguna, para mo arugain, para alagaan, para turuan, tulungan, hindi para sila pagsamantalahan, hindi para sila gamitin lang pampataba ng iyong puso. So value people as you like to be valued. Romans 12:10, honor one another. The problem with many people is that they honor themselves and not honor other people. Kaya sabi ng Panginoon sa Luke 3:31, do to others as you would have them do to you. Kung anong nais mong gawin sa iyong kapwa, yun ang gawin mo muna sa kanila. Kaya kung minsan, sabi ng iba, the greatest revenge is when there is a role reversal. Ang pinakamaganda daw revenge ng father sa kanyang son is when the son becomes a father already. Ayan, nakaganti na ako sa iyo, magulang ka na rin. When the student becomes a teacher, and there are students who are as he was, yun ang ganti. When the subordinate becomes a superior, when the employee becomes the employer, when the follower becomes the leader, that becomes justice. Ayan, mararamdaman mo ngayon ang hirap. Alam nyo, ang aking pangarap, lahat ng tao maging pastor, nang makaganti-ganti naman ako. Nang maramdaman ninyo ang hapdi at hirap. Akala lang nung iba, naku, sarap naman, lagi kang nasa presidential table, inaabutan ng atis, binibigyan-bigyan ng mga maligasgas kung minsan pag kinakamayang kami, nakaipit na kung ano. Yun lang ang nakikita ng iba. Kasi sabi ko, nawa lahat ng tao maging pastor kahit malang 6 na buwan. Nang malaman nila, kuminsan sa ibang mga organisasyon, makikita mo yung mga associate, yung mga assistant,
Sinusuwag yung leader nila, gusto nilang sila yung maging tunay na leader. Sabi ko, naku, sana na nga ay matuloy at maging leader kayo at nang malaman nyo ang hirap. At nang malaman ninyo kung paano yung ginugusto nyo mangyari sa buhay ninyo. Because leadership can only really come from God. Talagang tatawagin ka, tuutusan ka. Kapag ikaw ang naghahanap ng sarili mong leadership, we should be suspicious. Because you probably only want a personal empire. Yung nasa isang organisasyon ka na, gusto mong panghiwalay para ikaw na ang masunod at ikaw makapangyari. Ang nakikita mo lang siguro yung perks. You don't see the difficulty. I will always be suspicious of people who like to be leaders. Because genuine leaders are dragged, pulled, persuaded, sometimes forced by heaven to assume leadership. Pero yung laging gusto ko mag-lead, baka may hidden agenda. Walang matinong tao na gusto maging leader. Dahil alam nyo ang hirap nun. When you live in a glass house, when you have to please everybody. Kaya makikita po natin, if you are not a top leader, be submissive. So that when God gives you probably what you desire to be the top leader, then yung itinanim mo maganda. Then ang aanihin mo maganda. Pero pag ang itinanim mo ay hindi maganda, yun din ang iyong aanihin. Mahalin ang tao tulad ng gusto mong mahalin ka. Itrato mo sila tulad ng gusto mong trato sa iyo, sapagkat babalik at babalik yan. Dapat umasenso ang lahat para umaunawaan yung dating nakakataas sa kanila, para maunawaan nilang ibig sabihin ng pagiging mataas, na hindi pala yun kanais-nais. Because to whom much is given, much is required. Kaya mahalaga po ang mga tao makalabas sa ignorance. What is ignorance? For me, ignorance is nothing but not understanding others. Ang ignoranting tao ay yung limitado ang karanasan, hindi niya tuloy kayang unawain ang kanyang kapwa. Kaya pag ignorante ang isang tao, ano nangyayari? Nagiging judgmental. Makitid ang isip. Palapintas, palareklamo, kasi hindi niya nauunawaan ang hirap na dinaranas ng iba. Alam niyo po, kung minsan gumagawa tayo ng mga convention, gagawa tayo dito ng mga training, hindi lang pa sa church natin, training for Sunday school teachers, training for speakers, training for church workers. Hindi tayo sisingil ni libre, magdatingan na lang sila. Sisikapin natin na magpatanghalian dyan ng maayos, magagandang plato, tunay na nababasag at mga kutsarang totoong hindi napuputol pag tinusok mo ang ulam mo. At sisingilin sila ng 50, 60 pesos sa lunch. Alam nyo doon sa mga comments, sasabihin pa, napakamahal ng food. So, heto ang ginagawa ng ignorance. Subukan yung maghanda ng ganitong pagkain dahil subsidized pa nga yan, mapipintasan pa. Meron kang iimbitahing maraming tao para mag-seminar, para i-share sa kanila ang alam natin, hindi ka maniningil. Ang nakalagay pa sa comment, ba't hindi ipa-aircon ng folk arts? Ang init. Gusto mong mamewang ng ganyang kataas? At sabihin sa'yo, libre na nga, naghahanap ka pa aircon? But because people are ignorant, they're always quick to say things that are not nice. So all the more that we have the resolve, we should do more seminars, we should do more training, kasi people have to be lifted out of their ignorance. Meron naman tatayo, hindi nyo alam kung gaano kahirap mag-organisa ng anumang bagay. Kasi nakakatiyak tayo na yung number one laging nagrereklamo, yun ang hindi tumutulong. Kasi yung tumutulong, nakikita niya yung hirap gawin yon, magkakaroon siya ng puwang sa kanyang puso na unawain kung may kulang man. Pero yung mga hindi tumutulong, yan ang laging napakaraming pintas. Kasi hindi nila alam what it takes. That's why people have to be enlightened. Kaya kailangan natin ng kaliwanagan. Ignorance disables people from knowing the other side. They only know their point of view. They only know what they feel and what they think. That's why ignorant people are usually narrow-minded. And because narrow-minded, unloving. Hindi maibigin, hindi maunawain, sapagkat mangmang.
Pag sinasabi po nating mangmang, hindi ibig sabihin hindi nag-aral, kasi marami pong hindi nakapag-aral sa mga paaralan pero marurunong at magagaling. Meron naman na tapos-tapos sa kolehiyo, mangmang pa rin. Kasi walang inasikaso kundi sarili niya, walang inunawa kundi sarili niya, at nakatulong pa yung kanyang edukasyon para pataasin niya ang sarili niya sa sarili niyang pananaw na palala. Kaya mahalaga po ang pag-aaral ng salita ng Diyos, makawala tayo mula sa ating mga kamangmangan at kadiliman. Ano po, ulitin natin ang sabi ng Panginoon sa Mark 12:29-31, nung tinanong ko anong importanteng utos ng Diyos. The most important one, answered Jesus, is this: Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. The second is this: love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than this. Ang Panginoon ang nagsalita, ito ang pinakadakilang utos. Wala nang mas dakila pa. So the greatest commandment is not against sin. It is not negative. It is not do not. Hindi siya sabing do not, hindi yon. But the greatest commandment is for love of God and fellow men. It is positive. Say do, love people. 1 Peter 4:8, above all, love each other deeply, because love covers over a multitude of sins. So love, and you will cover grave shortcomings and sins. So love for God, meaning love for fellow men, is the greatest. It is the greatest yardstick, the greatest standard, the greatest measure of spirituality. Kung gaano ka tayo ka-espiritual ay masusukat kung gaano natin kamahal ang Diyos. At dahil mahirap sukatin yon, sukatin natin sa pagmamahal sa kapwa. Matulungin, maibigin, mapagpatawad. This is what spirituality is all about. Sabi po sa 1 Corinthians 13:1-3, I like to read from the Revised Standard Version. If I speak in the tongues of men and of angels, but have not love, I am a noisy gong or a clanging cymbal. And if I have prophetic powers and understand all mysteries and all knowledge, and if I have all faith, so as to remove mountains, but have not love, I am nothing. If I give away all I have, and if I deliver my body to be burned, but have not love, I gain nothing. Kung wala daw pag-ibig, baliwala kahit you can speak in tongues or a representation of spiritual gifts. Kahit marami kang spiritual gifts, yung mga kakaibang gifts, baliwala if you have no love. Without love, prophecy and knowledge is nothing, representing all intellectual pursuits. Yung isa, yung spiritual na mahirap sukatin sa karunungan, yung isa naman prophecy and knowledge. At sabi, if I had all faith as to remove mountains, so talking about hyper faith, kaya ng faith mo na magawa ang lahat ng bagay pero wala ka pa rin pag-ibig, baliwala. And if I gave away all I had, even if I had charity, to the point of allowing my body to be burned as a sacrifice for others, sacrifice, it means nothing if you don't have love. So without love, spiritual, intellectual faith and gifts, faith, charity, and sacrifice mean nothing. And you should take note that these things are what's important to many religions. Speaking in tongues or spiritual gifts, prophecy, knowledge, intellectual pursuits, faith, prayer, charity and good works, sacrifice, pag-aayuno, pagpapasakit. Sabi, walang kwenta ito kung walang pag-ibig. And let's continue 1 Corinthians 13:4-7. Love is patient and kind. Love is not jealous or boastful. It is not arrogant or rude. Love does not insist on its own way. It is not irritable or resentful. It does not rejoice at wrong, but rejoices in the right. Love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things.
Ito yung pag-ibig na hinahanap sa atin. Hindi makasarili, mabuti, mabait, hindi mag-inggitin, hindi mapanibaguin, hindi mayabang, hindi mapagmataas, hindi iginigiit ang sariling kagustuhan, hindi madaling magalit, mapagpakumbaba. Ipinagbubunyi ang kabutihan, ipinagbubunyi ang tagumpay ng iba, nagtitiis, nananalig, umaasa, nagpapakasakit. Very basic. But we really should all go back to basics. Lalo't nakakalimot tayo. Sometimes our concept of our faith becomes so sophisticated that we discuss so many theological and high-sounding terms. But at the end of the day, God will measure us through our love. Very especially, love for others. 1 Corinthians 13:11, when I was a child, I spoke like a child. I thought like a child. I reasoned like a child. When I became a man, I gave up childish ways. Bakit isinunod po ito sa katuruan ko sa pag-ibig? Sapagkat ang bata ay maibigin sa sarili. Gusto ko ng gatas, kala hindi ako titigil ng kaiiyak hanggang di ko nakukuha yan. Kaya may mga karanasan po tayo noon na nabalitaan ko na nung may gumuhong building dahil sa mga lindol, merong nakulong na mag-ina doon sa ilalim ng mga guho. Iyak na ng iyak ang bata dahil nauuhaw. Walang maibigay ang nanay, makikinig ba ang bata? Kasi ang bata, makasarili lang, sarili lang niya ang naiisip niya. So ang nanay na ito ay kumuha ng isang basag na salamin at hiniwa niya ang kanyang dibdib at pinasuso niya ang kanyang anak ng kanyang sariling dugo. Nung nakakainom na yung bata, tumigil na ng kaiiyak. Dahil magulang, dahil bata. Ang sinasabi, nung bata ako, nag-iisip ako, kumikilos, nangangatwiran na parang bata. Pero hindi na ako bata ngayon. So titigilan ko na ang pagbabata-bataan. So sino po ang bata? Lover of self only. Sino yung mature? Those who love themselves and love others the way they love themselves. So we should mature. Hindi na tayo bata sa pananalig. Hindi na tayo bata sa edad. Dapat na tayo ngayong marunong mag-isip tungkol sa ating kapwa. So kung ikaw tong anak, alam mo naman ang mga magulang mo ay hindi naman maluwag sa buhay, huwag ka nang humingi ng ala Disneyland na debut. Matanda ka na, makisali ka na sa problema ng pamilya. Alam mo naman na hindi kayo maluwag sa buhay, ang gusto pa yung cellphone na pag piniga, may lumalabas pang folding bed. Kung ano-ano nang lumalabas kayo sa cellphone, hindi naman kailangan sa pagtawag. Bakit kasali pa ito? Pampamahal. Hindi tayo nagdedeman ng mga bagay na alam natin nahihirapan naman yung mga mahal natin sa buhay para ibigay. Although natutuwa sila magpakasakit para ibigay sa atin, pero hindi na tayo bata. Dapat nakikisama na tayo sa pananagutan ng mga matatanda. Ganon din sa church. Kung kayo mahigit 6 na buwan na anak ng Diyos, kasama na kayo dapat sa solusyon. Hindi na lagi na lang sino pinagsisilbihan, binabati, dadali sa silya, papaypayan, tuturuan, kakantahan, ipapanalangin. We graduate from that level. And we graduate to the level of maturity where we are now the ones na humihiwa sa ating dibdib ng salamin ng bubog para makapagpainom sa nauuhaw. We should all make it our goal to become mature and to act in a mature way. Hindi na yung konting problema lang sa church, magtatampo ka na, lalayas ka na, lilipat ka sa iba, mamaya nagtampo ka na naman doon, lalayas ka na naman, 30 taong ka na nagpapalipat-lipat. Siyempre, walang perfect church, and when there's a perfect church, please don't join it, because the moment you join it, its perfection is destroyed. So, kailangan, marunong na tayo magpasensya, may pinapalampas ka na. Pararaanin ko na to, kasi kahit naman saan ako magpunta, makakakita na naman ako ng mali sigurado. Meron ako ditong hindi kasundo, pero kahit saan ako magpunta, meron na naman ako hindi makakasundo dahil talaga namang magulo ako We mature. We learn to endure. We don't escape every trouble, but we try to solve. And even if it could not be solved at the moment, we endure. That's what maturity is all about. Nakakakita ka ng problema sa isang department ng church, tumulong ka, alam mo palang tamang gawin, sumali ka. Pero hindi yung sasali ka, gusto mo everything is served to you on a silver platter.
Kakanta ako pero ilagay ako sa magandang lugar, bigyan ako ng mic, tamaan ako ng ilaw. Tutulong ako pero kailangan ganito lahat ang requirement. Nakikita mo na may problema, kaya pagsali mo doon, yayakapin mo pati problema dahil gusto mong makatulong. Hindi para ka lang paglingkuran. Kaya ka pa sumali, paglilingkuran ka din lang pala. Eh di mahirap yon. Alam niyo po kung ganitong attitude ng mga Kristiyano sa mga churches, uunlad ang church ng Panginoon. Oras na nakakita ka ng kapintasan, tulungan mo para yun masolve. Ngayon, kung hindi ka tutulong, shut up. It is the best that you can do. Shut up. Dahil kung minsan kada daldal mo, may mahahawa pang iba, magiging negative pa yung feeling nila, sumasaya na sana sila, nabe-bless na, ne-negativein mo pa. So if you are not helping, you have no right to talk. Dahil wala namang takilya, hindi ka naman nagbabayad para pumasok. Di ba? Kung manonood ka pa nga ng concert, nagbabayad ka pa ng mahal, nagtitiis ka rin eh. Bakit ang mga anak ng Diyos, kumisan ang tagal mag-mature? It is all right to keep loving yourself. Just love others the same way. Kailangan mo may love for self ka eh. Kita niyo yung mga walang love for self? Wala lang love sa iba? Kakabitan yung sarili nila ng bomba at pasasabugin, kasama sila sumasabog at saka ibang tao sa paligid nila. Kasi walang love for self and others. Kaya mahalaga, love mo din yung self mo. Hindi napapangakuan ka ng kung ano-ano. Pag sumabog ka dyan, pupunta ka sa paraiso. Ano naman klaseng paninalig yun? Nung naging bopis ka, tsaka ka pupunta sa paraiso. Kaya napakahalaga po yung ating paniniwala, binabantayan natin. Kasi ang daming relihiyon sa mundo. At madali namang malaman kung ano yung sa Diyos. Yung nagtuturo ng pag-ibig sa kapwa. Yung nagtuturo ng pagpapatawad. Yung nagtuturo ng kababaang loob. Dapat sinusukat natin ang lahat. Sabi na, lahat ng mga relihiyon, pare-pareho sa Diyos lang ang ending, ha? Dumating ako sa Diyos na bopis. Durog-durog. Ganun ba yung gusto niya? Kaya mahalagang sinusuri, mahalaga po nag-aaral tayo. You know, we have Sunday school, we have Bible study before this period. I wonder how many of you would even bother to attend our Bible studies. Ito po yung lahat ay binubuksan para sa inyo. Lahat tayo umattend. Iba kasi yung Bible study, nakakapagtanong ka, nakakadiscuss, you can open your mouth and also give your opinion. Iba naman, magkakambal po dapat ito eh. Itong ating worship at saka yung Bible study, kambal dapat yan. Kaya magkadugtong. Sikapin nyo. Tuwing ang church merong ibinibigay at binubuksan sa mga klase, sikapin nyo umattend. Sa ikalalago nating lahat yan. So how can you love God and others more? Very importantly, reverse your point of view. When there's conflict, reverse your point of view. What do I mean? Nagtatalo kayo ng nanay mo at hindi naman ka dapat makipagtalo sa nanay mo, no? Pero ipagpalagay na, tingnan mo rin yung point of view ng nanay mo. Yung nanay naman, tingnan nyo din yung point of view ng anak. Hindi lang sariling point of view because we are no longer children, we are no longer supposed to be narrow-minded, and our mind should not be one track. Dapat two-way. Pupunta do't, pabalik. Think and feel as the other person would. Because that's what Jesus said. Love others as you love yourself. It's the sure way to love God. To love others is the purest form of religion. No theology, no argumentation, no ceremony, no ritual can be higher than that. Why? Because Jesus said so. No commandment is higher than this. Sabi niya, love others as you love yourself. Aming Diyos, kami po ay napasusuri. Gusto po naming makita ang sarili namin kung paano nyo kami nakikita ngayon. Sa mga may asawa rito, ipakita nyo, Panginoon, minamahal ba nila ang kanilang asawa kung paano nila kamahalan sarili? Sa mga magulang at anak, sa magkakapatid, sa magkakasama sa bahay, sa trabaho, sa ministry, nangyayari po ba ito? Are we submitting ourselves to the highest commandment of all, which is to love God and to love others as we love ourselves? Ano, Panginoon, ang aming mga pagiging makasarili? Ipakita niyo po sa amin ang aming pagiging makitid, pagiging sobrang manipis at maramdamin, ang pagiging self-righteous. Ipakita niyo, Lord, kung meron po kaming unhealthy level of expectation for ourselves.
Kung kami merong mga wrong sense of entitlement, na laging iniisip namin kami entitled to this and to that at ang iba hindi. Make us sensitive, O God. Teach us to deserve before we desire. At kung meron ka nakikita sa amin, Panginoong, masyadong matataas ang mga pagtingin sa sarili, ipakita mo sa amin ng aming track record kung may karapatan nga ba kaming taasan ng pagtingin sa sarili. Ipakita mo sa amin, Panginoon, kung ano talaga kami sa inyong pananaw. Mga kapatid, magpasuri tayo sa Panginoon. Lalong-lalo sa mga may asawa, may magulang, may anak, may kapatid, may katrabaho. Tanungin natin ating sarili, are we loving them enough? Are we loving them as God wants us to love them? Are we loving people as we love ourselves? At kung meron tayong excessive love for self, self-centeredness, conceit, isuko yan sa Panginoon ngayon. Hindi mainam na patuloy na alagaan sa ating puso ang sobrang pagmamalaki, ang malaking pagtingin sa sarili. Buksan mo ang aming puso, Panginoon. Ipakita mo ang aming mga kabulagan, mga pagkukulang namin sa pag-ibig sa aming kapwa. Ituro mo sa amin, Lord, kung paano kami magpupuno sa aming mga kulang sa aming dapat mahalin. At kung paano namin dapat bawasan ang kuminsay sobrang pag-ibig sa sarili. Ang napakataas na pagtingin sa sarili. Kausapin niyo po kaming lahat. Lord, we want to obey your highest command, to love you and to love others as we love ourselves. Teach us, enlighten us. Magbulay-bulay tayo mga kapatid sa presensya ng Diyos. Hingin natin ang kanyang kaliwanagan. Kung may dapat tayo hingin ng tawad, ihingin natin. Kung meron tayong dapat na pagtakpan at punan ng mga kulang, gawin natin habang meron tayong hininga. At payagan din natin ang iba na mahalin tayo. Tumanggap din tayo ng kanilang pag-ibig. Be alone with God and let the Spirit of God minister to each one for a while.